ating tekstong gagamitin. Hango po sa chapter 55 ng Book of Isaiah at mula sa verse 8 through 9. So sabi rito, kung ang bawat isa ay nakahanda na, ay basahin natin ang verse na ito sa Isaiah 55, verse 8 and verse 9. Sabi rito, "For my thoughts are not your thoughts, nor are your ways my ways, declares the Lord. For as the heavens are higher than the earth, so are my ways higher than your ways, and my thoughts than your thoughts." Praise God. Panginoon, magpala sa mga salita ng Diyos. Tayo magsabi, Amen. Nakaupo tayo sa oras na ito. Praise God, purihin ang Diyos. At magandang umaga po sa bawat isa atin sa oras na ito. At nais ko rin welcome sila Francis and Hannah Ordonez, sama si Ate Ellen. At salamat sa Panginoon at nakasama natin sila. Actually, si Francis at si Sister Hannah ay malapit lang sila. Las Piñas kayo, no? Las Piñas lang. So, at ngayon si Ate Ellen ay namamasyal sa kanyang mga anak dahil sa ilang mga bagay. At sa kabila na si Kuya Rick ay kinuha ng Panginoon, pero kinuha siya ng Panginoon na masaya. At yun ang pinakamahalagang bagay sa buhay ng isang tao, mga kapatid, ang tayo humarap sa Panginoon na tayo ay handa. Now, sa oras na ito ay salamat sa mga salita ng Diyos na ating napakinggan. At ito ay nagpapaalala sa atin na ang prayer ay hindi ito ordinaryong bagay. In fact, mga kapatid, narinig natin na mismo ang ating Panginoon ay ina-exercise niya ang ganitong bagay, ang tinatawag na pananalangin. At yung binigyan ng pansin kanina ay parang acronyms na push, na ibig sabihin, pray until something happen. So, minsan tayo ay madaling gumibap, madali tayong magsawa sa ating pananalangin. Pero yung isang verse na mababasa natin sa Banal na Kasulatan, ang Luke chapter 11, ay ang ating Panginoon ay nagbigay siya ng isang talinghaga tungkol sa isang taong merong pangangailangan na pumunta sa kanyang kaibigan. At kailangan niya ng tinapay at pumunta siya ng 10 oras ng gabi. At sa kabila na ang kanyang kaibigan doon sa loob ng bahay ay nakahiga na at sabi ng kaibigan, "Pag paumanhin mo, hindi na ako makakabangon. 10 oras na ng gabi, natutulog na kami lahat at hindi na kita mapagbibigyan." Pero ang kaibigan iyon ay nagpatuloy siya ng paghingi at pagsamo doon sa kanyang kaibigan. At kanyang sinabi, "Please naman kaibigan, bigyan mo ko ng tinapay sapagkat mayroon akong bisitang dumating at wala akong maihahain sa kanya. Ikaw lamang ang alam kong pwedeng makakatulong sa akin." And he keep on pushing. Nagpatuloy siya ng pagsamo at sabi ng Biblia sa talinghaga ng ating Panginoon, yung lalaking iyon na kanyang kaibigan ay hindi yun babangon para bigyan siya ng dahil lamang sa pagiging magkaibigan nila, kundi siya ay babangon dahilan sa pagpupumilit ng lalaking ito sa kanyang pangailangan. So just keep on pushing. So, makita natin mga kapatid at naniniwala ko na ang pananalangin ay isang napakahalagang elemento sa buhay ng isang mananampalataya. Ito ang kayang bumago ng mga sitwasyon na narinig natin minsan na i-share natin sa pangaral na ito ay kayang bumago ng mga sitwasyon. Kayang bumago ng lahat ng mga bagay. So napakahalaga ang tinatawag na panalangin. So sa oras na ito ay last Sunday ay nagkaroon tayo ng mga brothers, nagkaroon tayo ng pag-uusap para tayo magkakaroon ng ating men's meeting, men's fellowship.
at nakatakda po ito sa darating na May 4. So, sama natin sa prayer at ito ay ating idadaos sa lugar na ito. So, ating enjoy, naway pag-enjoy tayo sa lubos na mga fellowship na yon habang ang bawat isa ay makikibahagi. Now, sa sandaling ito ay nais kong dumulog tayo sa mga salita ng ating Panginoon at hango po sa aklat ng Isaiah chapter 55 na ating binasa, ay kapansin-pansin ang verse na ito na ang ating Panginoon, or rather, ang Panginoon ay nangusap sa pamamagitan ni Isaiah at kanyang pinahayag ang verse 8. Sabi rito, "For my thoughts are not your thoughts." Amin kayo sa amen to that. Na ang inyong kaisipan o ang aking kaisipan, wika ng Diyos, ang aking kaisipan ay hindi ang inyong kaisipan. Ang kanyang kaisipan ay pinakita rito na bukod sa rito, pinakita niya, "Nor are your ways my ways. For as the heavens are higher than the earth, so are my ways higher than your ways, and my thoughts than your thoughts." Pinakita niya na ang layo ang nang pagitan ng ating kaisipan at ng kanyang kaisipan ay napakalayo. Dahilan, tayo ay karnal, tayo ay dito lamang makalupa, ngunit ang Diyos ay alam niya ang lahat ng mga bagay. Ang isa sa katangian na meron ng ating Diyos ay yung tinatawag na omniscient. Knowing all things. Ang pagkaalam niya sa lahat ng mga bagay. Walang bagay na pwede mong ilingid sa Kanya. Ang mga discoveries ng mga scientists na ating pinapakinabangan sa ating panahon, ang lahat ng mga discoveries na yan, ang electricity, ang ilang pang mga bagay na ating nakikita, ang eroplanong lumilipad na na-discover ng mga Wright brothers, lahat ng ito ay katiting lamang sa kaisipan ng Diyos. Na kanyang pinahintulot na ito ay matisod ng mga scientists na ito at madiscover nila, but ito ay sabihin pa natin, ito ay alikabok lamang sa kaisipan ng Diyos. Na hindi, na ang kaisipan ng Panginoon ay meron pa siyang napakalaking bagay na nakahanda. At kung makita man natin ang napakadakilang gawa ng Panginoon, ay masasabi natin, meron pa siyang mas nakahandang, naka-preserve na bagay, naka-reserve na bagay na kanyang pwedeng gawin na ito'y lubos na ikamamangha ng bawat isa. So, ang kaisipan ng Diyos ay napakataas at napakatayog. My thoughts, ang aking kaisipan ay hindi ang iyong kaisipan. Pero ang gusto kong pagtuunan natin ng pansin na yung sumunod na praise, "Nor are your ways my ways." Nor are your ways my ways. So, ang bibigyan natin ng pansin sa oras na ito ay may kinalaman sa man's way versus God's way. So, ito ay may kinalaman sa paraan ng Diyos kaysa sa paraan ng tao. At ginamit ko yung salitang God's ways versus man's ways ay pagpapakita ng ang paraan ng tao ay kalaban ng paraan ng Diyos. At ito ay sabihin natin na napakalayo ang pinapakita rito. You know, ang kaisipang ito ay masabi kong aking iniisip dahilan meron pong last Wednesday, ginamit ko na rin yung example na ito, na meron pong isang awit na inawit ni Frank Sinatra, na ang awit na yan ay My Way. At you know, dito sa Pilipinas, ang awit na yan ay katakataka na karamihan may mga insidente na umaawit ng awit na yan na namamatay. Diba?
There are instances, may mga pagitan ng mga taon na merong isa na kumakanta sa videoke at merong isa na lasing din naman, nagiinuman sila at sabi niya, wag mong kantahin yan. Pero siya'y patuloy pa rin na kumakanta. Ang ginawa nung isang lasing ay sinaksak niya yung taong yun na kumakanta. And there are some instances pa na nangyari at merong isang gumawa ng vlog tungkol dito sa pangyayaring ito at kanyang sinabi, ano ang meron dito sa awit na ito? Meron bang sumpa ang awit na ito? Ngunit mga kapatid, alam nyo, tinitingnan ko, just for the sake of illustration, para lamang makuha nyo yung pansin o yung point na aking pinapakita about God's way versus man's way, ay yung awit na yon ay pagpapakita ng isang kaisipan ng tao, paano niya ipinupursu ang isang bagay na kanyang kagustuhan. At ilan sa mga, kukuha ko ng ilang linya doon sa awit na yon, ay pinakita sa bahagi ng awit na yon, I've lived a life that's full. I traveled its and every highway. At meron siyang isang pinakita ron, I planned its shattered course, its careful step along the byway. Now, ang isa sa pinapakita ng awit na ito ay paano niya pinaplano ang lahat ng bagay. At mayroong isang portion doon na kanyang na pinakita doon sa bahagi ng awit na yon. I did what I had to do and I saw it through without exemption. Ibig sabihin, lahat ng bagay na kanyang gugustuhin ay gusto niyang maisakatuparan. At may mga panahon, mayroong isang portion doon na kanyang pinakita. Sabi niya, there were times I'm sure you knew when I bit off more than I could chew. So, ang pinapakita niya ay minsan ay nilulunok o kinakain niya ang higit pa sa kanyang kakayanan. Ito yung parang bagamat hindi niya kayang isang bagay, ay kakayanin niya at pipilitin niya. At kung siya man ay mabigo at siya man ay makaranas ng ilang mga bagay, ay kanyang magpagmamalaki pa rin, at kung siya man ay magtagumpay, ay pagmamalaki niya na ginawa ka ito sa aking paraan. Well, you know, mga kapatid, this is just an example na aking ipapakita. Dahilan ang kaisipan ng Diyos o ang paraan ng Diyos ay minsan ito ay kakaiba at napakalaking kakaiba sa paraan ng tao. Dahilan, masabi ko rin naman na ang paraan ng tao ay hindi naman sa lahat ng panahon na ito ay sa paningin ng tao ay failure. Minsan yung paraan ng tao ay makikita natin na sometimes nagsasucceed siya, pero yung success niya ay hindi ito palatandaan na ito ay totoong success. Dahilan makikita ninyo ang banal na kasulatan ay nagsabi ng ganitong bagay sa aklat ng Joshua chapter 1 verse 8 kung ating bibigyan ng pansin ng bagay na ito. Now, ang Joshua chapter 1 verse 8 ay nagsasabi ng ganito. Sabi niya, this book of the law shall not depart from your mouth, but you shall meditate on it day and night, so that you may be careful to do according to all that is written in it. Then you will make your way prosperous, and then you will have success. Ang King James Version, kung ating titingnan ng King James Version,
ay napakaganda ng pinapakita. Sabi niya, "For then thou shalt make thy way prosperous, and then thou shalt have a good success." Now, ibig sabihin, mga kapatid, kung ginamit ito ng Biblia ang tinatawag na good success, ang good success, ito ay may kinalaman sa ang Diyos mismo ay nalugod sa bagay na yan. Ibig sabihin, ang tao ay naging, magkakaroon siya ng, ibig sabihin, kung ginamit yung salitang good success, if there's a good success, there is a bad success. Although it is successful, pero it is bad. Now, mamaya maintindihan natin ang kaisipang ito. Now, naglagay ako ng ganitong note habang ako'y babasa kahapon. Nilagay ko ang note na ito, "Man's ways are not always a failure. But sometimes you can see its success in human perspective. But at the end, when it is placed in the scale or weight of God, they are failure and in vain and waste of time." So, nakita natin na ang ilang mga gawa ng tao o pagpupunyagi ng tao sa kanyang sariling paraan ay minsan hindi naman lahat, hindi naman talaga failure sa paningin ng tao. Although may mga tao na pupuri sa kanya sa mga bagay na kanyang ginawa, at siya ay magugustuhan ng maraming tao dahilan sa perspective ng tao, yung kanyang ginawa ay mainam at mabuti. Ngunit kapag ang bagay niyan ay inilagay sa balance ng Diyos, sa timbangan ng Diyos, ay doon natin makikita na ito ay isang kabiguan at ito ay walang kabuluhan at yun ay pag-aaksaya lamang ng panahon. So yun yung bagay na minsan mahirap maintindihan, mga kapatid. Now tingnan natin ang ilang mga bagay dahilan para maintindihan nyo ang kaisipan na aking pinapakita sa oras na ito, na may kinalaman ang paraan ng Diyos sa paraan ng tao. At masasabi natin, mga kapatid, na the best way is God's way. Diba? Ang pinakamainam na paraan ay ang paraan ng Diyos. Maraming pwedeng gawin ang tao sa kanyang paraan, ngunit at the end of the day, makikita natin ang lahat ng bagay ay mas mainam pa rin kapag ang paraan ng Diyos. Now, tingnan natin ang isang pangyayari sa banal na kasulatan sa tulong ng ating Panginoon. Isang panahon ang Diyos ay, ang Israel, sa isang pagkakataon nang sila ay nangailangan ng hari. At ang hari na gusto nilang magkaroon sila ng hari na makatulad sila ng ibang mga bansa na merong hari na nangunguna sa kanila. At sa panahong yun, ang Israel ay humingi ng hari at si Samuel ay nalungkot at nalumbay at dahilan ang Diyos ang pinakahari nila. Pero gayon pa man, ang Diyos ay nagsabi, "Sige Samuel, ibigay mo ang kanilang kahilingan. Lagyan mo sila ng hari." At meron silang napiling, merong ibinigay ang Panginoon na napili na ibinigay sa kanila, ngunit ito ay dahilan lamang sa kanilang request. At ibinigay nila ang isang lalaking si Saul na anak ng isang Benjamite na si Kish. At sa pagdating ng panahon, sa pagluwat ng panahon, ang Diyos ay kanyang inilagay sa pagsubok ang haring ito. At makikita natin kung paano si Saul ay inutusan ng Panginoon. At ito'y makikita natin sa 1 Samuel chapter 15 na sabi rito sa verse 1 ng chapter 15 ng book of 1 Samuel. Sabi rito, "Then Samuel said to Saul," sabi niya, "The Lord sent me to anoint you as king over His people, over Israel.
Now therefore, listen to the words of the Lord. At ito yung sinabi ng Panginoon sa verse 2. Thus says the Lord of hosts, I will punish Amalek for what he did to Israel, how he set himself against him on the way while he was coming up from Egypt. Now, ang kaisipan ng Diyos dito ay sabi niya, aking hahatulan, I will punish Amalek, sapagkat sa kanyang ginawa sa Israel nang sila ay palabas ng galing sa Egypt. Well, ang isa sa pangyayari po sa Amalek, sa paglabas ng Israel galing Egypt, that instead na sila ay pabayaan, sila ay hinarang ng Amalek at nakipagbakas sila. And if you still remember na ito yung panahon na si Moses ay nanon sa kabundukan at itinaas ang kanyang kamay, at habang siya ay nakataas ang kanyang kamay, ang bayan ng Israel ay nagtatagumpay. Samantalang habang napapagod siya, ay bumababa ang kanyang kamay at ang bayan ay natatalo. So merong dalawang lalaki, si Aaron at si Hur, ay iniupo si Moses doon sa isang bato at hinawakan ang kanyang dalawang kamay dahilan nakikita nila na kapag ang kanyang kamay ay bumababa dahilan ang tao ay nangangalay, napapagod at bumababa ang kanyang kamay, at yun ang nagigandaan ng silay ng kanilang pagkatalo. Pero habang itinataas ay nakikita nila yung pagtatagumpay. So ang ginawa ni Hur at ni Aaron ay hinawakan ang kamay ni Moses, at habang nagkikipagbaka si Josue doon sa mga Amalekites, kay Amalek, ay nakita nila yung pagtatagumpay na ginawa ng Panginoon sa kanila. At ito yung panahon na sinabi ng Panginoon na ang Diyos ay ipapunish niya ang Amalek dahilan sa bagay na kanilang ginawa. At ito yung utos ng Diyos kay King Saul. At sabi niya, now go and strike Amalek and utterly destroy all that he has. So sa wikang Tagalog, sabi niya, pumayroon ka, yumaong ka at saktan mo ang Amalek at iyong lubos na lipulin ang buo nilang tinatangkilik, at huwag kang maghinayang sa kanila, kundi patayin mo ang lalaki at babae, sanggol at sumususo, baka, tupa, kamelyo at asno. Now, ang purpose, ang dahilan nito, mga kapatid, ay dahilan ang Diyos ay ipapanis niya o kanyang paparusahan ang gagantihan ng bagay na ginawa ng Amalek laban sa Israel. At sabi niya, saktan mo ng lubos ang Amalek at huwag kang magtitira ng kahit anumang hayop at tao na naroon, dahilan ito ay tinatawag na paraan ng judgment. Then, sabi ng verse 4, si Saul ay kumuha siya ng mga kalalakihan at mga tao na ang number ng kanyang soldiers, 200,000 foot soldiers and 10,000 men of Judah. At sila ay pumaroon at nagpasimulang nakipagbaka. Now, tandaan natin ang utos ng Diyos. Ito ay pag-uutos ng Diyos kay Saul, at dito siya inilagay sa pagsubok gaano niya susundin ang utos ng ating Panginoon. Dahilan ito ay isang mission ng Diyos na ibinigay sa kanya. At ang ginawa ni Saul ay nagpasimula siyang yumaon at nakipagbaka. And verse 7, sabi ng verse 7, ay natalo ni Saul. So Saul defeated the Amalekites from Havilah as you go to shore, which is east of Egypt. So makikita natin na siya ay nagtagumpay. Siya ay nagapi niya ang mga Amalekites. At sabi rito, at ang ginawa niya sa sumunod na verse,
chapter, sa verse 8, sabi rito, at kanyang he captured Agag, the king of Amalekites. He captured Agag, the king of Amalekites, alive, and utterly destroyed all the people with the edge of the sword. But Saul and the people spared Agag, and the best of the sheep, the oxen, the fatlings, the lambs, and all that was good, and were not willing to destroy them utterly, but everything despised and worthless that they utterly destroy. So makita natin yung pangyayari dito sa pagsunod ni King Saul ay ginawa niya ito, he did it in his own way. Ginawa niya ito sa kanyang paraan. Ang utos ng Diyos sa kanya ay sabi niya, lipulin mo ang lahat ng mga tao sa Amalek, ng mga Amalekites. Tao, hayop, babae, lalaki, mga tupa, kambing, ano pa mang naroon, ay lipulin mo lahat. That's the clear instruction ng Diyos kay Saul. Datapot nang si Saul ay yumaon ang kanyang ginawa, lumusob siya, ngunit ang kanyang ginawa ay kinuha niyang buhay at bihag ang hari ng Amalek at nagpasimula niyang tiningnan ng lahat ng mga magaganda, mga matatabang tupa, mga matatabang baka, mga kambing na maayos, ay kanyang itinira, at yung mga pangit, yung mga payat, yung mga may sakit, ay yun ang kanyang pinatay lahat. At nagpasimula siyang umuwi. Now, habang si Saul ay yumaon sa kanyang lakad, ang Diyos ay nakipag-usap naman kay Samuel. Sa verse 10, ang Panginoon ay nagpahayag ng ganito kay Samuel. Sa verse 11, sabi niya, ako'y aking ikinalulumbay na aking ginawa si Saul na hari. Sapagkat sabi niya rito, for he has turned back from following me and has not carried out my commands. So pinakita rito na sabi niya, ang Diyos ay nagsabi, ikinalulungkot ko na inilagay kong hari sa Saul sapagkat siya'y tumalikod at hindi sumunod sa akin. So makikita natin na ang interpretation ng Panginoon, ang sabi ng Panginoon ay hindi siya sumunod sa akin. He turned his back from following me and has not carried out my commands. He not carried out, hindi niya isinagawa ang aking utos na aking iniutos. At si Samuel ay nalungkot at siya umiyak ng buong magdamag sa panahong yun. At nang kinaumagahan, si Samuel ay bumangong maaga at kanyang kinatagpo si Saul. At habang si Saul ay kanyang kausap, si Saul sa panahong yun ay masayang-masaya, dahilan ng isip niya ay sinunod niya ang utos ng Diyos. Iniisip niya na fulfilled. Iniisip niya na mission accomplished. At iniisip niya na nagawa niyang sinasabi ng Panginoon na pinapagawa sa kanya. Ngunit mga kapatid, at ang ginawa ni Saul na nagmamalaki dito sa verse 12, Samuel rose early in the morning to meet Saul, and it was told Samuel saying, Saul came to Carmel, and behold, he set up a monument for himself. Naglagay siya ng isang monumento para sa kanyang sarili. Ibig sabihin, pinagmamalaki niya ang kanyang sarili sa tagumpay na kanyang nakamit. Dahilan na natapos ang pakikipagbaka. Ngunit mga kapatid, nang si Samuel ay makaharap ni Saul, ay sa verse 13, and Samuel came to Saul, and Saul said to him, sabi ni Saul, purihin ang pangalan ng Panginoon, ginawa ko ang lahat ng inuutos ng Panginoon.
I have carried out the command of the Lord. Si Samuel ay nagpasimula nagsabi, kung ginawa mo ang lahat ng bagay na pinapagawa ng Panginoon, ano yung mga narinig kong mga iyakan ng mga baka, tupa, kambing? Ano yung mga bagay na aking narinig? Then nagpasimulang sinabi ni Saul. Saul said, sabi niya sa verse 15, dinala namin, sabi ron, sabi niya, at sinabi ni Saul, dinala mula sa mga Amalekita sapagkat ang bayan ay nagligtas ng pinakamabuti sa mga tupa at mga baka upang ihain sa Panginoon mong Diyos at ang natira ay aming lubos na nilipol. Well, si Saul ay nagpasimulang nag-inject ng ibang bagay doon sa utos ng Panginoon sa kanya. Nagpasimula niyang inilagay at sabi niya, nakita namin yung mga matatabang mga hayop at nanghinayang kami at sabi namin, ang sabi ng aking mga kasamahan, i-preserve natin sila sapagkat sila ay ihahandog namin sa Diyos. Ihahandog natin sa Diyos. At mga kapatid, well, nakikita natin merong mga good intention. Ngunit ang good intention ay hindi ito bagay na tinatanggap ng Panginoon. Ang nais ng Panginoon ay isang kumpletong pagsunod sa kanyang utos. At sabi rito, dinala namin, they have brought them from the Amalekites, for the people spared the best of the sheep and oxen to sacrifice to the Lord your God, but the rest we have utterly destroyed. Well, buong pagmamalaki na sinabi ni Saul, tinira namin yan para ihandog sa Diyos. Ibigay sa Panginoon, ihain sa Panginoon. Then si Samuel ay nagpasimulang nagsabi kay Saul, sabi niya, teka muna, pakinggan mo kung anong sinabi ng Panginoon sa akin kagabi. At sinabi ni Saul, sige magsalita ka, magsabi ka. At sabi ni Samuel sa kanya, sabi niya, hindi baga nang ikaw ay maliit? Sabi rito sa verse 17, is it not true, though you were little in your eyes, you were made the head of the tribe of Israel. Naalala ko mga kapatid sa panahon na si Saul ay ginawang hari. Nang oras na siya ay tatawagin na para siya ay anoint as a king, hindi siya makita, siya ay nagtago doon sa likuran at dahilan pakiramdam niya sa kanyang sarili ay hindi siya karapat-dapat. Ibig sabihin, sa panahong yun, ang kababaan sa puso ni Saul ay naroon pa. Naroon sa kanya, dahilan ng tingin niya sa kanyang sarili ay napakababa at napakaliit. Ngunit siya ay ginawa ng Panginoon na hari, sabi ng verse na ito. And verse 18, sabi niya, and the Lord sent you on a mission. Sabi ng verse na yan. The Lord sent you on a mission. Ibig sabihin, ang Diyos ay merong siyang utos sa kanya. May atas sa kanya. May bagay na pinapagawa sa kanya. And the Lord sent you on a mission and said, go and utterly destroy the sinners. That's the plain command. Yun yung mission na ibinigay sa kanya. Go and utterly destroy the sinners, the Amalekites, and fight against them until they are exterminated. Why then did you not obey the voice of the Lord? Now mga kapatid, ang ginawa pala ni Saul ay hindi pagsunod sa kalooban ng Diyos. Hindi ito pagsunod sa utos ng Panginoon, kundi ang ginawa ni Saul, he did it in his own way. Ginawa niya ito sa kanyang sariling paraan. Ang utos ng Diyos, pumaroon ka, lipulin mong lahat. Pero pagdating pumaroon si Saul, pagdating doon, ang kanyang pinag-abalahan, pinag-ubusan ng panahon,
ay ang pangunguha ng mga spoil. Na hindi yun ang inutos ng Panginoon sa kanya. Sabi niya, why then did you not obey the voice of the Lord, but rushed upon the spoil and did what was evil in the sight of the Lord? Then Saul said to Samuel, sabi ni Saul kay Samuel, I did obey the voice of the Lord. Well, buong pagmamalaki na sinasabi ni Saul, sabi niya, ginawa ko ang sinasabi ng Panginoon. Pumaraon ako. Itong katunayan, dala ko ang hari na si Agag, ang hari ng Amalekites. Sabi niya, I did obey the voice of the Lord and went on the mission in which the Lord sent me, and have brought back Agag, the king of Amalek, and have utterly destroyed the Amalekites. Alam nyo, makita natin dito, hindi naintindihan ni Saul ang idea ng Panginoon mismo. Ang isang bagay na ginawa hindi sila nagpang-abot. Ang kaisipan ng Diyos na kanyang gustong gawin dahilan ito ay judgment ng Diyos sa mga Amalekites. Judgment ng Diyos upang lipulin ang mga Amalekites, upang sila'y parusahan ng Diyos. At si Saul ang kanyang gagamiting as a weapon ng judgment para sa kanya. Pero ang kanyang ginawa ay in-spare niya ang king at kinuha niya ang mga matatabang hayop at kanyang sinabi, ihahandog namin sa Panginoon. At sabi ng verse 21, sabi niya, verse 20, pumaraon ako, ginawa ko ang tinig ng Panginoon. Pumaraon ako, ang misyon sa akin ay aking ginawa. At sabi niya, at ang mga tao ay nagtira ng but the people took some of the spoil, sheep, oxen, choices of the things devoted to destruction, to sacrifice to the Lord your God. Well, mga kapatid, hindi siya inutusan para kumuha ng isa sacrifice. Inutusan siya para ipanis ang Amalekites, ang sinners. Pero, ang verse 22, ang siyang nakagimbal sa bahaging ito, na lubos na naintindihan ni Saul ang kanyang pagkakamali. Sa verse 22, sabi rito, Samuel said, has the Lord as much delight in burnt offerings and sacrifices as in obeying the voice of the Lord? Sabi kang Tagalog, sabi niya, nagtataglay ba kaya ang Panginoon ng napakadakilang pagkatuwa sa mga handog na susunugin at sa mga hain na gaya kaysa sa pagsunod? At ang sumunod na pangungusap ng ating Panginoon sa pamamagitan ni Samuel ng pangungusap ni Samuel, sabi niya, behold, to obey is better than sacrifice. To obey is better than sacrifice, and to heed ang makinig kaysa sa mga taba ng guyang, ng mga hayop. At pinakita niya yung kasalanan na commit ni Saul. Ang tawag dito ay hindi lamang simpleng disobedience. Ang tawag dito is rebellion. Verse 23. For rebellion is as the sin of divination, and insubordination, yung hindi pagpapasakop. And insubordination is as iniquity and idolatry. Ito ay kasamaan at kagaya ng pagsamba sa Diyos-Diyos. So may kita natin na ang pinapakitang ang sin ng idolatry ay hindi lamang ito ang pagsamba sa mga Diyos. Dahilan ng pagsamba sa Diyos, sa mga Diyos, maliban sa Diyos, sa Panginoon, ito'y paglalagay mo ng kapalit sa Diyos. Kaya sabi niya, for the sin
For rebellion is as the sin of divination. And insubordination is as the iniquity and idolatry. Because you have rejected the word of the Lord, He has also rejected you from being a king. Now, makikita natin, mga kapatid, Saul did it in his own way. Ginawa niya ito sa kanyang sariling paraan. At ang paggawa niya sa kanyang sariling paraan ay ito ay paglalagay niya sa kanyang sarili na kagaya ng isang rebelde. Well, maaaring sabihin natin sa paningin ng mga tao at sa paningin ng kasamahan ni Saul, ay si Saul ay sumunod sa utos ng Panginoon. Pumunta siya sa Amalekites. Pinatay niya yung mga naroon. Ngunit, ang pinakahari ay kanyang itinarang buhay. At kanyang kinuha ang mga tupang matataba, mga kambing, mga hayop, at sabi nila, maghahandog ako sa Panginoon, ihahandog ko sa Panginoon. Well, mga kapatid, pinakita ng ating Panginoon na hindi ang kanyang kaluguran ay hindi ang mga handog na mga hayop at mga tupa, mga baka, mga kambing. Ang kanyang kaluguran ay ang pagsunod. Dahilan ng kanyang, ang pagsunod ay pinakita rito na siyang bagay na masigit na nakalulugod kaysa sa anumang bagay na ginagawa ng tao. Now, nang matapos na gawin ito ni Saul, ay nakilala niya ang kanyang pagkakamali. Ang verse 24 ay sabi niya, Then Saul said to Samuel, I have sinned. Ako'y nagkasala. And I have indeed transgressed the command of the Lord and your words because I feared the people and listened to their voice. Dito, nalantad kung ano talaga ang totoong nangyari. Mas pinaburan ni Saul ang sinasabi ng kanyang mga kawal. Mas kanyang pinakinggan ang sabi ng mga kawal niya. Sabi niya, Mahal na hari, huwag nating puksain silang lahat. Nakikita mo, yung mga hayop na yan ay matataba. Napakaganda niya na ihandog sa Panginoon. And it seems a good idea. At ang ideyang yun ay nakalugod kay Saul na hindi niya inisip ng utos ng Panginoon sa kanya ay lipulin ang lahat at huwag magtitira ng kahit anuman. Well, mga kapatid, dito ay mas makikita natin ang inclination ng puso ni Saul ay hindi sa pagsunod sa kalooban ng Diyos, kundi sa pagbibigay ng kaluguran sa kanyang mga kasamahan. At itong siyang nagdala sa kanya sa kapahamakan. Ngunit sa ganung paraan, si Saul ay nagpupumilit na sabi niya, bumalik ka sa akin, wika niya kay Samuel. Pero sabi ng verse 25, Now therefore, please pardon my sin and return with me, that I may worship the Lord. But Samuel said to Saul, I will not return with you, for you have rejected the word of the Lord, and the Lord has rejected you from being king over Israel. Now, mga kapatid, nakikita natin napakapanganib ng paraan ng tao. Hindi mo pwedeng i-accomplish ang kaisipan ng Diyos sa pamamagitan at i-interpret mo ito sa pamamagitan ng iyong sariling paraan. Dahil ito ay isang bagay na napakapanganib. Meron pang isang bagay na ating makikita. So, although sa perspective ng tao at sa paningin ni Saul sa unang pagkakataon, masayang-masaya siya. Iniisip niya na gawa niya ang kalooban ng Diyos, pumunta siya sa Amalekites, pinatay niya ang lahat, at meron pa siyang daladala. Pero mga kapatid, ginawa niya ito sa kanyang sariling paraan.
Now, tingnan natin ang isa pang pangyayari. At ito naman ay ang lalaki ng Diyos, na bagamat siya ay tinawag ng Panginoon, a man after God's own heart, is David. Nang si David, mga kapatid, ay maging hari ng Israel after the death of Saul. Nang siya'y mamatay si Saul, sa 1 Chronicles chapter 13, ay makikita natin na dito sa panahong ito, ay meron siyang napakagandang desire sa kanyang puso. Yung napakagandang desire niya ito, ang desire niya ay dalhin ang Ark of the Covenant. You know, what is the Ark of the Covenant? Ang Ark of the Covenant ay nagre-represent mismo ng presensya ng Diyos. Sa panahon sa panahon ng si Eli na siyang high priest sa panahong yon, nang sila ay matalo sa labanan sa Philistines, at ang pinakamabigat na bagay na nangyari sa kanila ay hindi lamang ang pagkatalos nila sa Philistines, ay nangkunin, ang pinakamabigat na bagay ay nangkunin ng mga Pilisteo ang Ark of the Covenant. Dahilan ang Ark of the Covenant, it represents the presence of God. At nang mawala ang Ark of the Covenant sa kanila, ay pinakita na the glory of the Lord has departed. Naranasan nila yung sinasabing ikabod, yung pag-alis ng kaluwalhatian ng Panginoon. At napunta alam natin, ang Ark of the Covenant ay dala-dala nila nang sila ay pumasok doon sa Canaan land. Dala-dala nila ang Ark of the Covenant ng mga high priest nang ito ay tumawid sila sa ilog ng Jordan. Ang Jordan River ay naging tuyo at nakaraan sila doon sa tuyong lupa. At yun ay nagre-represent ng presensya ng Panginoon. At si David, para sa kanya, napakahalaga ang Ark of the Covenant. At kanya sinabi sa kanyang mga kababayan, gusto kong dalhin ang Ark of the Covenant. At, you know, si David ay isang spiritual na tao. Ang buhay niya ay alam natin sa kanyang kabataan ay ang pagiging malapit niya at ang pakikipag-ugnayan niya sa Diyos ay gayon na lamang kung bakit ang Panginoon ay nagawa siyang langisan at piliin at gawin at ilagay bilang hari. At sa panahong ito, you know, ang ganda ng desire ni David upang dalhin niya ang pinakapangunahing bagay na pasimula sa kanyang paghahari, ay ilagay niya ang Ark of the Covenant. Dahilan ng Ark of the Covenant, nang ito'y makuha ng mga Pilisteo, isinuli nila, pero hindi ito'y naiwan lamang sa isang lugar. And for 20 years, if I'm not mistaken, ay hindi sila nakapag-inquire dito hindi nila nakuha ang Ark of the Covenant. At ang pinakaunang nasa puso ni David ay dalhin ang Ark of the Covenant at dalhin sa lugar ng Jerusalem. Pero, alam niyo ba mga kapatid, na ang unang paraan ni David sa pagdadala ng Ark of the Covenant is his own way. Sa kanyang sariling paraan. Dahilan sabi rito, ang ginawa ni David sa chapter 13 ng 1 Chronicles, ang una niyang kinonsulta ay mga kapitan. Sabi ng verse 1 ng chapter 13 ng 1 Chronicles, then David consulted with the captains of the thousands and the hundreds, even with every leader. David said to all the assembly of Israel, if it seems good to you, if it is from the Lord, our God, let us send everywhere to our kinsmen who remain in all the land of Israel, also to the priests and Levites who are with them in their cities and with pastures and lands, that they may meet with us. And let us bring back the ark of our God for us, or to us, for we did not seek it in the days of Saul. So almost half of the
reign ni Saul, kung si Saul ay nag-reign ng 40 years, 20 years ay hindi nila naiwan ang Ark of the Covenant sa isang lugar lamang. Kung I'm not mistaken, ito sa lugar ng Kirjat Jearim. At sabi niya, gusto kong dalhin with a good intention. With a good intention, gusto niyang dalhin ang Ark of the Covenant. Datapot, ang kanyang ginawa ay kinonsulta niya ang mga kapitan. Well, walang alam ang kapitan sa mga bagay na espiritual. Walang alam ang mga kapitan tungkol sa kautusan ng Diyos, tungkol sa protocol ng Panginoon sa pagdadala ng Ark of the Covenant. Alam niyo ang kanilang ginawa? Mula doon sa Kirjat Jearim ay merong lalaki doon na si Abinadab at meron siyang dalawang anak na si Uza at si Ahio. At ang ginawa nila sa pagta-transport ng Ark of the Covenant ay isinakay nila sa isang kariton na pinahila sa isang batang baka na hindi pa nalalagyan ng pamatok. At yung ideyang ito ay nakuha nila mula sa ginawa ng mga Philistines. Diba? Nang ang mga Philistines ay isinuoli yung Ark of the Covenant, ang ginawa nila ay isinakay nila sa kariton, pinahila sa baka at nakarating doon sa bahagi ng Israel, sa boundary ng Israel, yung Ark of the Covenant. Ngunit sa panahong ito, ay nagpasimula nilang ginaya ang ganitong paraan. At alam niyo mga kapatid, si Uza, na siyang nagda-drive ng cart, silang magkapatid, ay habang dinadrive yung cart, sabi ng Banal na Kasulatan, napadaan sa isang mabatong lugar at nalubak yung kariton at tumagilid yung kariton at hinawakan ni Uza ang Ark of the Covenant. At sabi ng verse 10, sabi rito verse 9, when they came to the threshing floor of Chidon, Uza put out his hand to hold the ark because the oxen nearly upset it. And the anger of the Lord burned against Uza, so he struck him down because he put out his hand to the ark and he died there before the Lord. Now mga kapatid, this is the danger na kapag gagawin mo, i-carry out mo ang isang bagay na plano ng Diyos sa iyong paraan. Nakukuha niyo yung punto mga kapatid. Ulitin ko, ang pinaka-delikadong bagay ay i-carry mo ang isang bagay na kalooban ng Diyos o layunin ng Diyos sa isang makataong paraan, and it will result to death. Naalala ko mga kapatid, sa maraming pagkakataon na nagkakaroon ng mga procession sa mga idols at ilang pang mga bagay katulad ng procession ng Black Nazarene, napakaraming namamatay. May mga namamatay, may ilan ay naipit, ilan ay napuputulan ng paa, ang ilan ay nasusuffocate, ang ilan ay kung ano-ano mga insidenteng nangyayari. Ngunit yung devotion ng mga tao ay nagpapatuloy pa rin sa kanilang paraan. Kahit man yung ginagawa sa ilang sa Piña Francia, yung tumaob na bangka na maraming nalunod, ang ilan ay nagpapasimulang nagsasabi, itutuloy ko pa rin ang aking debosyon. Nagpapatuloy sila na ginagawa nila ang kanilang sariling paraan. And it result to death dito sa pangyayari sa dinadala nila. It's supposed to be, mga kapatid, habang tinatransport nila ang Ark of the Covenant, si David ay masayang-masaya. Diba? If you will read the scripture, David ay habang dinadala ang Ark ay may mga tugtugan at merong mga, kung itataas natin sa verse 7, they carried the Ark of God
on a new cart from the house of Abinadab, and Uzzah and Ahio drove the cart. And David and all Israel were celebrating before God with all their might, even with songs, with lyres, harps, tambourines, cymbals, and trumpets. So ibig sabihin, they are celebrating while they transport the Ark of the Covenant papunta sa Jerusalem. Masayang-masaya sila, and all of a sudden, ay ginimbal sila ng isang lalaking bigla nilang bumulagta na walang buhay. Alam niyo kung bakit, mga kapatid? Dahilan, walang sinumang hindi Levita o anak ni Aaron ang may karapatang humawak sa Ark of the Covenant. In fact, ang Ark of the Covenant ay isang chest. At yung chest na yun parang box. At doon, yun ay merong lid, merong takip yun. At kapag inalis mo yung pinaka-lid niya, doon nakalagay yung 2 cherubims na nakataas ang kanilang mga pakpak. At sa loob ng chest na ito, yung box na ito, na tinatawag na Ark of the Covenant, ay naroon ang 2 tapyas na bato. The tablets of stone na pinagsulatan ng 10 Commandments sa panahon ni Moses. At yung tungkod ni Aaron na nandun sa loob ng Ark of the Covenant at yung mana na hindi napapanis at nasisira dahilan nandoon sa Ark of the Covenant. At yung chest na ito ay merong tinatawag na ring doon sa 4 na kanto niya. Na ang purpose ng ring na yun ay yung Ark of the Covenant ay hindi ito bibit-bitin ng bare hands, kundi ito ay susuotan ng pole sa magkabilang side at ito ay papasanin ng mga Levites. At hindi yun ang kanilang ginawa, hindi ayon sa protocol. Hindi ayon sa salita ng Panginoon. Ginawa nila ito sa kanilang sariling paraan. At nang ginawa nila ito sa kanilang sariling paraan, it results to what? To death. Nagresulta ito ng kamatayan. At dito, nagpasimulang nagimbal si David. At nagalit siya sapagkat para sa kanya, gusto niyang i-transport ang Ark of the Covenant with good intention. Merong tamang motibo si David. Pero mga kapatid, hindi lahat ng tamang motibo na porke ang iyong motibo ay tama, ay i-honor na ng Diyos ang lahat ng bagay. Kung ikaw ay merong tamang motibo, dapat gawin mo pa rin ito ayon sa protocol o sa sinasabi ng Diyos. Otherwise, yung tamang motibo, yung tamang objektibo ay pwedeng mabaliwala. See? So, as they did it in their own way, nilagay nila sa cart, pinahiran nila sa baka, at hinawakan ni Uzzah. Si Uzzah po ay isang ordinaryong tao. I mean to say, hindi siya Levites, hindi siya priest. So, and David, verse 12, verse 11, and David became angry because of the Lord's outburst against Uzzah. And he called that place Perez Uzzah to this day. 12, David was afraid of God that day and saying, how can I bring the ark of God home to me? How can I bring? Mula ng pangyayaring ito, ay inisip na ni David, how can I bring the ark of God home to me? Paano ko, ang desire ni David, paano ko maiuwi ang Ark of the Covenant? You know, mga kapatid, ang Diyos na nakakaalam ng puso at desire ng bawat isa, ay darating ang panahon, siya ang magre-reveal sa iyo ng mga bagay na dapat mong gawin. In His own way. Ang sumunod na pangyayari ay, alam niyo kung gaano katagal bago nahayag kay David
ang ganitong bagay is 3 months. 3 months. Sabi ng verse 13, so David did not take the ark with him to the city of David, but took it aside to the house of Obed-Edom, the Gittite. Thus the ark of God remained with the family of Obed-Edom in his house 3 months, and the Lord blessed the family of Obed-Edom with all that he had. Now mga kapatid, ang nasa puso ni David, how can I bring the ark of God? How can I bring the ark of God? This is his meditation. Ito yung kanyang meditation, ito yung kanyang desire ng kanyang puso. Well, pagdating ng chapter 14, mga kapatid, ang bagay na makikita natin sa panahon ng pakikipagbaka ni David sa mga Philistines, ito ang kanyang ginawa. Verse 8 ng chapter 14. Sabi ng 14 ng 1 Chronicles, when the Philistines heard that David has been anointed king over all Israel, nang marinig nila na si David ay hari na ng Israel, ng mga Pilisteo ay bumangon at kanilang hinanap si David at narinig ni David na ang buong Pilisteo ay lalaban sa kanila. Now the Philistines had come and made raid in the valley of Rephaim. Then verse 10, anong ginawa ni David? And David inquired of God. Well, the best way, mga kapatid, to know God's way is to inquire of God. Kaya naniniwala ako, ang prayer ay bagay na napakahalaga, mga kapatid. Ang panalangin natin ay, ito ay ang ating pakikipag-ugnayan sa Diyos. At habang tayo ay nanalangin, hindi lamang ito basta pananalangin o pagsasalita ng mga salita. Habang ikaw ay nanalangin, mga kapatid, may mga bagay ang Diyos na ipapaunawa sa iyo. May mga bagay na siyang kanyang ipapaunawa na hindi mo ito makukuha sa anumang paraan. Hindi mo ito makukuha sa mga eskwelahan, hindi mo ito makukuha sa anumang mga aklat sa ibabaw ng mundong ito. Makukuha mo lamang ito habang ikaw ay as you wait on the Lord. Habang ikaw ay nakikipag-ugnayan sa Panginoon. At sabi rito, verse 10, and David inquired of God. Si David ay nagtanong sa Panginoon. Well, ang idea ng pagtatanong ni David dito ay paano niya haharapin ang kanyang kaaway. Paano siya may kipagbaka sa kanyang mga kaaway. David inquired of God saying, shall I go up against the Philistines? Sabi niya, ako ba ay lalabanan ko ba ang mga Pilisteo? Ako'y aahon ba at may kipagbaka sa kanila? And will you give them into my hand? Sabi niya, ibibigay mo ba sila sa aking kamay? Then the Lord said to him, go up, for I will give them into your hand. Nagtanong si David, Panginoon, lulusobin ko ba sila? Dahilan, ito ang pinaka bagay na paraan upang maintindihan mo ang paraan ng Diyos. Dahilan kung ikaw ay magre-rely, sabihin ni David, napatay ko nga si Goliath, marahil kaya ko sila, but he don't rely on anything but only on God. David inquired of God at tinanong niya, lulusubin ko ba sila? Aahon ba ako? Ibibigay mo ba sila sa iyong kamay? Sabi ng Panginoon, go on! Ibinigay ko na sila sa iyong kamay. So they came up to Baal Perazim, and David defeated them there, and David said, God has broken through my enemies by my hand like the breakthrough of waters. Therefore, they named the place Baal Perazim. Alam niyo, ang nangyari sa panahong yun, ay sabi niya, na sa kabila na napakakapal ng bilang ng mga Philistines,
At nang siya ay makipagbaka, ang paghalin tulad niya ay kagaya sila ng isang makapal na pader na winasak sa pamamagitan ng malakas na baha ng tubig. Diba nakita niyo kung paano ibagsak ng tubig, ng baha ang makakapal na pader? At sabi niya, gayon ang ginawa ng Panginoon sa akin, sa pagtatagumpay. Sabi rito, God has broken through my enemies by my hand like the breaking through of the waters. Therefore, verse 12, they abandoned their gods. Iniwanan nila ang kanilang mga Diyos, and they gave the orders and they burned with fire. Then sumunod ay hindi tinanggap ng mga Philistines ang kanilang pagkatalo. Muli silang makipagbaka. Then the Philistines, verse 13, made yet another raid in the valley. But, verse 14, David inquired again of God. Si David ay muling nagtanong sa Diyos muli at sinabi niya, Panginoon, sabi niya, and God said to him, you shall not go up after them. Sabi ng Panginoon, huwag ka munang lumusob sa kanila. Ganitong yung gawin. Ito yung maganda, mga kapatid. Ang tunay na pagtatagumpay kung gagawin mo ito sa paraan ng Diyos. Ang maraming failure na nangyayari sa ating buhay, kapag ginagawa natin ito sa ating sariling paraan. And failure after failure ay ating naranasan. Pero minsan may mga tao, mga kapatid, sa kabila na napakaraming mga failure, still nagtatry pa rin sila. At ang motto nila, try and try until you succeed. But it's not God's way. It's not God's way. Kapag merong mga failure, kinakailangan mong huminto muna. At kinakailangan mong i-analyze, kinakailangan mong tingnan, bakit ganitong bagay. At yun ang ginawa ni David. Nang nakita niya ng Ark of the Covenant ay hindi niya madala, huminto muna siya, inilagay niya sa isang tabi. At siya ay nagpasimulang nagpatuloy. Then, sabi rito, David inquired again of God. At sabi ng Panginoon, ngayon wag ka munang lulusob sa kanila. Ganitong yung gawin. Circle around behind them and come at them in front of the balsam tree. Ang gawin mo, ikutan mo sila umikot ka hanggang sa makarating ka doon sa isang puno, sa King James Version ng mulberry tree, at pagdating mo doon, ay sabi niya, it shall be, pagdating mo doon, huwag ka munang lulusob, ang gawin mo ay mag-antay ka, at when you hear the sound of marching in the tops of the balsam tree, then you shall go out to battle, for God will have gone out before you to strike the army of the Philistines. Anong sabi ng Panginoon? Kapag ikaw, huwag ka munang lulusob sa kanila, umikot ka sa palibot, at pagdating mo doon sa harapan nila, huminto ka sa isang lugar ng mulberry tree, ng balsam tree, at maghintay ka. At kapag narinig mo ang ugong na kagaya ng mga sound of marching in the tops of balsam tree, then you shall go out to battle. Ito na ang sign upang ikaw ay makipagbaka sa kanila. Sapagkat, sabi niya, then you shall go out to battle, sapagkat for God will have gone out before you, sapagkat ang Diyos ay nasa unahan mo na. Amen. Naroon ang tunay na tagumpay, mga kapatid, kapag ang Panginoon ang siyang nangunguna. Kaya si David ay nahirati siya sa kanyang mga prayer. Sabi niya, Panginoon, tumayo ka sa aking kanan at sa aking kaliwa, sapagkat ikaw ang siyang nasa aking unahan, hindi ako makikilos, magpakilanman. At si David ay inantay
Praise God. Itong pinakamaganda, mga kapatid. Habang ikaw ay nag-i-inquire, then ang Diyos ay pinapakita niya ang kanyang paraan. And as God's pinapakita sa iyo ng Diyos ang kanyang paraan, then ito ang isang tiyak na tagumpay. At nang si David ay hindi muna lumusob, umikot siya, pumunta siya doon sa mulberry tree at nagantay hanggang sa kanyang marinig ang ugong doon sa ibabaw ng puno at saka siya lumusob. Verse 16, and David did just as God had commanded him. David did just as God had commanded him. And they struck down the army of the Philistines from Gibeon even as far as Gezer. Then the fame of David went out into all the lands, and the Lord brought the fear of him on all the nations. Mga kapatid, ano kaya kung basta lamang lumusob sila Josue without hearing God's instruction? Ano ang mangyayari? Totoo, ang kinatatakutan ng 10 spies ay mangyayari sa kanila. Gagapiin sila at kakainin sila ng sila kagaya lamang ng mga tipaklong na yon. But ngunit ang Diyos ay nagbigay siya ng kanyang paraan. His way, God's way para sa pakikipagbaka doon sa Jericho. Then mga kapatid, paano nangyari na sa sigaw ng mga kawal at ng mga tunog ng trumpet ay bumagsak ang walls of Jericho? It is because it is God's way. Now mga kapatid, alam niyo ba, after this experience and encounter of David with God, sa kanyang pag-inquire, hallelujah, ako'y nagtaka pagdating ng chapter 15, tila merong kapahayagan na ibinigay ang Panginoon sa kanya. Gaano katagal? 3 months. 3 months ang lumipas. When minsan po ang tao ay masyadong nagmamadali at gusto nila i-accomplish ang isang bagay sa kanilang paraan. Ngunit, hallelujah, nakikita ko gaano nakatulong ang pag-iintay na ito ni David at pag-i-inquire niya sa Diyos sa mga paraan, paano siya makikipagbaka. At kung siya ay nag-inquire tungkol dito, paano siya makikipagbaka at ang Diyos ay nagbigay ng instruction sa kanya, then most probably naniniwala ako that even David himself prayed, Lord, paano ko dadalhin ang Ark of the Covenant sa Jerusalem? Paano ko dadalhin ang Ark of the Covenant sa Jerusalem? Then, sabi rito ng verse 1 in chapter 15, now David built houses for himself in the city of David, and he prepared a place for the ark of God and pitched a tent for it. Naghanda na siya ng tent doon sa kanyang dako, sa city of David, sa kanyang lugar, sa kanyang bahay. At sabi rito, matapos niyang tumagtayo ng bahay ng city of David, naghanda siya ng lugar para sa Ark of the Covenant. Alam niyo kung bakit? Sigurado na siya na madadala niya ang Ark of the Covenant. Not in his own way, but in God's way. At sabi rito ng sumunod na pangungusap, and David said, look at this, David said, no one is to carry the ark of God but the Levites. Saan ito nanggaling? Ito ay nanggaling sa kapahayagan ng Diyos. Hallelujah. Sino ang kanyang in-inquire dati?
mga kapitan. Anong ipapayo niyo sa iyo? Anong ipapayo sila ng mga kapitan? Kukuha sila based sa history. Yung mga Pilisteo, ganitong ginawa nila. Nilagay nilang Ark of the Covenant sa isang cart, pinahila sa isang baka na hindi pa nalalagyan ng pamatok. Ganon din ang kanilang ginawa. Well, mga kapatid, ngunit ng kanyang inquiring Diyos, Lord, paano ko madadala ang Ark of the Covenant? Panginoon, napakahalaga sa akin ang Ark of the Covenant. And David inquired of God. At ang Panginoon ay nagpahayag sa kanya. At naintindihan niya. Well, mga kapatid, itong pinakamahalaga, ang maintindihan mo ang plano ng Diyos. At ang plano ng Diyos ay kailanman hindi mo maintindihan sa pamamagitan ng ating sariling, ating talino at sariling kaalaman. Then David said, no one is to carry the ark of God, but the Levites, for the Lord chose them to carry the ark of God to minister to Him forever. It has been revealed, sabi niya, kayo, ang mga Levites, ang pinili ng Diyos para magdala ng Ark of the Covenant. And David assembled all Israel at Jerusalem to bring up the Ark of the Lord to its place which He had prepared. Ngayon, tinipon niya ang lahat dahilan sigurado siya na madadala niya ang Ark of the Covenant. Kanyang tinipon ang mga Levites sa verse 5 hanggang verse 10. Pagdating ng verse 11, tinawag niya ang dalawang priest na si Zadok at si Abiathar. At sabi niya, kayo ang mga heads. Verse 12, you are the heads of the father's father's household of the Levites. So ang tinawag niya ay yung mga ulo ng pamilya ng Levita. Sila Zadok at sila Abiathar, na mga priests and high priests sa mga panahong yon. You are the heads of the fathers, household of Levites. Consecrate yourselves, both you and your relatives. See, ngayon alam niya na yung mga protocol. Pabanalin niyo ang inyong sarili. Ihanda ninyo ang inyong sarili. Consecrate yourselves. Ihiwalay ninyo ang inyong mga sarili. At sabi niya, upang madala ninyo ang Ark of God, of the Lord God of Israel, to the place that I have prepared for it. Verse 13, because you did not carry it at the first. Hindi nyo yan ginawa ng una. That the Lord our God made an outburst. Bakit ang Diyos nagalit sa atin? For we did not seek Him according to the ordinance. We did not seek Him according to the ordinance. Hindi natin hinanap at inalam ayon sa pagkakautos. Nakita ni David ang kanyang pagkakamali. At nang makita niya ang ganitong bagay, nagpasimula niyang ginawa God's way. So the priests, the Levites, consecrated themselves to bring up the ark of God of Israel. And the sons of the Levites carried the ark of God on their shoulders with the priests thereon, as Moses commanded according to the word of the Lord. Ngayon sa panahong ito, tuloy-tuloy na naglagay siya ng mga singers. Sabi ng verse 16, then David spoke to the chief of the Levites to appoint their relatives, the singers, the instruments of music, harps, lyres, loud sounding cymbals to raise sounds of joy. So mga kapatid, ngayon, ang celebration nila ay tuloy-tuloy. Dahilan, alam nila, sigurado sila, dahilan ang ginagawa nila ay hindi sila nagbabaka sakali, hindi sila nag-iisip na
na maaring itong paraan, alam nila, they know na ito ang paraan na sinasabi ng Diyos. It is according to the ordinance, according to what Moses had commanded, according to the word of the Lord. Ang salita ng Diyos na sinabi kay Moses, at ang sinabi ng Diyos kay Moses ay sinulat niya, at ang sinulat ni Moses ay siyang kanilang binasa, at siyang kanilang isinakatuparan, and then ito ay isang katiyakan na alam nila na ito ay mag-isang good success. Isang mabuting pagtatagumpay. So, praise God, sabi ng banal na kasulatan, sabi dito ng verse 25. So, verse 25, so it was David with the elders of Israel and the captains over thousands who went to bring up the ark of the covenant as the Lord from the house of Obed-Edom with joy. See, anumang bagay na gagawin mo sa paraan ng Diyos ay merong kagalakan. It's with joy. And because God, verse 26, because God was helping the Levites who were carrying the ark of the covenant of the Lord, they sacrificed 7 bulls and 7 rams. Alam nyo, ang mga bagay ay nagiging mabigat habang hindi mo wala ang Diyos at hindi siya ang tumutulong sa iyo. Ang mga bagay ay tila parang ikaw ay sumasalungat sa agos habang ginagawa mo ang salungat sa kalooban ng Diyos. Ngunit kapag ikaw, ang Panginoon, ay nasa unahan na nangunguna at gumagawa, and then, because God was helping the Levites, there's no more death, there's no more sorrow, wala nang anumang kalumpayan at kalungkutan, at sila ay masayang, hallelujah, dinala ang Ark of the Covenant. Now David was clothed with a robe of fine linen, with all the Levites who were carrying the ark. See? Lahat sila ay nakasuot ng linen. And the singers and Cherenia, the leaders of the singing with the singers, David also wore an ephod of linen. Thus all Israel brought up the ark of the covenant of the Lord with shouting, with sound of the horn, with trumpets, with loud-sounding cymbals, with harps and lyres. And it happened when the ark of the covenant of the Lord came to the city of David, nang siya'y dumating doon sa siyudad ni David, ang asawa ni David na si Milcal, na anak ni Saul, ay tiningnan siya at sinabi sa kanya, "Look out of the windows and saw King David leaping and celebrating," and she despised him in her heart. Nakita natin, dito natin, hallelujah, dito hinango na I can dance like David danced. I can clap like David clapped. Dito si David ay masayang-masaya sapagkat ginawa niya ang ayon sa paraan ng Diyos. At nakarating na matagumpay ang Ark of the Covenant na walang namamatay, walang insidenteng nangyayari na masama. Praise God, sapagkat ginawa nila ito sa paraan ng Diyos. Now, mga kapatid, puntahan ko yung verse na ating ginamit last Wednesday. Alam niyo, sabi ng ating Panginoon, ng kanyang ginamit ang talinghaga, "You are the vines." I am the vine, rather. I am the vine. You are the branches. Sabi ng verse 5 ng chapter 14, "I am the vine, and you are the branches. He who abides in me, and I in him, he bears," sabi niya, "He who abides in me and I in him, he bears much fruit. For apart from me,
you can do nothing. Alam niyo mga kapatid, ang bunga na tinutukoy dito, ay ang pagsasakatuparan ng purpose ng Diyos sa iyong buhay. Alam niyo ba ang sabi ng Romans chapter 8 verse 28? We are called according to His purpose. So tingnan natin yung verse na yan, Romans 8:28. Sabi niya, to those who are called according to His purpose. Now mga kapatid, ang purpose na yan ay hindi mo yan maisasakatuparan sa iyong sariling paraan. Ang purpose ng Diyos ay may sasakatuparan sa Kanyang paraan mismo. Dahil ang pinakita rito, ang fruit na yan, ang fruit na tinutukoy dito sa John 15 verse 5, ay ang purpose ng Diyos na may sasakatuparan. Ang purpose ng Diyos na may sasakatuparan sa iyong buhay ay sinabi ng Panginoon, ang sino mang nananatili sa akin at ako ay sa Kanya ay namumunga ng sagana sapagkat kung kayo'y hiwalay sa akin, wala kayong magagawa. I made a statement last time na hindi naman ibig sabihin na ang tinutukoy dito, hindi ibig sabihin na wala kang magagawa. Meron kang magagawa sa iyong paraan. Pero pag pinag-usapan na ang layunin ng Diyos ay wala kang magagawang sa iyong sariling paraan. Hiwalay sa akin ay hindi mo may isa sa katuparan ang anumang bagay. Now, tingnan natin mga kapatid, ang bahaging ito na pinakita ng ating Panginoon. Dahil ng verse 16, ang verse 16 ay sabi ng Panginoon, in the same chapter ng John 15, you did not choose me. Hallelujah. You did not choose me, but I chose you. I'm going to say amen to that. Hindi ikaw ang pumili sa akin. You didn't choose me, but I chose you and appointed you that you would go and bear fruit, and that your fruit would remain, and whatever you ask of the Father in my name, He may give it to you. Now, alam niyo ba mga kapatid, anumang bagay na iyong idadalangin sa Kanya, sabi rito, whatever you ask of the Father in my name, in accordance to His purpose, ay hindi Kanya papahindihan. I'm going to say amen to that. Hindi Kanya tatanggihan. And whatever, sabi niya rito, hindi ako, basahin nga natin sa Tagalog, hindi kayong pumili sa akin. Hindi ninyo hinira, ako'y hindi ninyo hinirang. Ngunit kayo'y hinirang ko at aking kayong inihalal, itinalaga upang kayo magsiyaon at magsipagbunga at upang manatili ang inyong bunga upang ang anumang inyong hiningin sa Ama sa aking pangalan ay maipibigay sa inyo. Ang panalangin ito ay tiyak. Ang panalangin ito ay may tiyak na kasagutan. Dahilan kung ikaw ay mananalangin na may kilalaman sa layunin ng Diyos sa iyong buhay, ay hindi Kanya papahindihan. Kanyang bubuksan, kagaya ng ginawa ng Diyos kay David. Binuksan niya ang mga paraan paano siya may kipagbaka. Dahilan siya inilagay ng Diyos as what? As the King of Israel. At sa panahon ng pagkikipagbaka, ay pangungunahan niya ang bayan ng Diyos, hindi lamang sa kanyang galing ng pagiging mananandata, hindi sa kanyang anumang talento sa pagkikipagbaka, kundi kanyang in-invoke ang tulong ng Diyos sa kanya. In-invoke niya ang tulong ng Diyos. At siya'y nag-inquire, Lord, ano ang aking gagawin? And God gave
instruction sa kanya. Ito ang mga bagay na dapat mong gawin. Praise God. Now, naniniwala, ang sabi ng ating Panginoon, anuman ang inyong hilingin sa aking, sa Ama, sa aking pangalan, ay ibibigay niya ito sa iyo. How many believes this, mga kapatid? Ang purpose ng Diyos na kanyang gustong isakatuparan, kung ikaw ay mananalangin para sa bagay nito, hindi kanya papahindian. Hindi kanya papahindian. It is 100% guaranteed na kanyang ibibigay ang ganitong bagay sapagkat ito, ikaw ay tinawag niya according to His purpose. You are called according to His purpose. At sabi ng, at sino ang magsasagawa nito, mga kapatid? Sino ang magsasagawa nito? Hindi ikaw, dahilan ang sabi ng Panginoon, apart from me, you can do nothing. Marami kang pwedeng gawin, pero hindi mo pwedeng i-produce ang bunga ng kanyang layunin sa iyong buhay. Dahilan ng bunga ng kanyang layunin sa iyong buhay, siya ang magbibigay sa iyo ng kaloob, siyang nagbigay ng Espiritu Santo, siyang magbibigay ng gift sa iyo, siya ang magbabautismo sa iyo sa Espiritu Santo, at ilalagay kanya sa katawan, at ikaw ay yayaon. Now, pansinin natin, mga kapatid, tuloy natin ang verse na yan. Ang Romans chapter 8, sa verse na binabasa natin kanina. So all things work together for good to them that love God, to those who are the called according to His purpose. The next verse, verse 29. Sabi dito, for whom He foreknew. Sino ang nakakilala sa atin ng una pa? It is He, ang Diyos, na siyang nakakilala sa atin ng una pa. Whom He foreknew, He also predestined. Now, gusto kong i-highlight ninyo ang lahat ng mga He dyan. Dahilan, ang mga He na nakasulat dyan ay pagpapakita na siya ang gumagawa. He foreknew, whom He foreknew, He also predestined to become what? Conformed to the image of His Son, so that He would be the firstborn among many brethren. Then, and this whom He predestined, at ang mga nakilala niya ng una pa, He predestined, He also called. And those whom He called, He also justified. And this whom He justified, He also glorified. Therefore, apart from me, you can do nothing. Kung hiwalay kayo sa akin. So ito yung inspiration, mga kapatid, na dumating sa aking puso. Pag pinag-usapan ang layunin ng Diyos, hindi mo ito gagawin sa iyong sariling paraan. Siya ang magbibigay ng kaloob sa iyo. Maglalagay sa iyo ng kanyang espiritu. Magpapalakad sa iyo. Hallelujah! Ang lahat ng ito ay siya ang lahat na gumagawa. Dahilan, wala at hiwalay sa akin ay wala kayong magagawa. Mga kapatid, tingnan natin ang verse na ito. Ang Hebrews chapter 12 na nagsasabing, verse 2. 12 verse 2 ng book of Hebrews. Fixing our eyes to Jesus, on Jesus, the author and the perfecter of faith. Sabi niya, dalhin natin, lagay natin ang ating paningin sa ating Panginoon sapagkat siya ang nagpasimula. He is the author. Ang ibig sabihin ng author na ito, ang ibig sabihin ng author, mga kapatid, siya ang leader, is the prince. At mayroong isang napakagandang pinakita rito ng meaning na pagiging author. Yung Greek word na archegos. One that takes the lead in anything. Yung salitang author and finisher, yung salitang author ang pinapakita rito, one that takes the lead in anything.
and thus affords an example. Sabi ng Panginoon kay David, antayin mo na marinig mo ang mga yabag sa ibabaw ng puno ng malbaryo. At kapag narinig mo, lumusab ka sapagkat nangunguna na ang Panginoon sa iyo. So, He is the author. He's the author. One that takes the lead in anything and thus affords an example, a predecessor. Yung salitang predecessor na matter, ay ibig sabihin, a person who hold a job or office before the current holder. Ibig sabihin, bago ka makarating sa ganyan, meron nang nauna sa iyo. At siya ang ating Panginoon. Siya ang magdadala sa atin sa kalawalatian. Siya ang maghahatid sa atin sa tinatawag na tagumpay sa lahat ng mga bagay. Alam niyo ba mga kapatid, kalooban ng Diyos na magkaroon na tayo ay magtagumpay sa lahat ng bagay. Pero ang tagumpay na yan ay hindi yan mangyayari in your own way. On man's way, dahilan ng lahat ng gawa ng tao, ito ay bigo at kabiguan. Maring sa tingin ng ilan ay pinupuri ang ganitong mga paraan. Pero sa timbangan ng Diyos, still ito ay walang anumang bagay. So makikita natin God's way is still the best way para sa bawat mga anak ng Diyos. At tandaan natin, ang sabi ng ating Panginoon, apart from me, you can do nothing. Praise God. Tayo tumayo sa oras nito. Hallelujah. Palakpakan natin ating Panginoon. Praise God. Hallelujah. Praise the Lord. Habang ating naawit ang awit na, let the Lord have His way. In your life, every day, there's no peace and there's no rest until the Lord have His way. Bakit walang kapayapaan sa David? Dahilan it is not his way. It is not God's way. It is His way. Bakit may kamatayan? Bakit may failure? Bakit may kabiguan? Well, ang mga kabiguan, mga kapatid, ay pagpapakita na ito'y ating paraan. Ngunit kung ang kanyang paraan ang siyang mangyayari, merong kapayapaan. Hallelujah. Let's sing the song. Habang tinitingnan ko yung verse na yan, yung lyrics na yan, na nagsasabing, let the Lord have His way in your life. Hindi lamang once in a while, but every day. Bawat araw ng ating buhay ay yan ang dahilan bakit tinuturuan tayo ng Panginoon na manalangin. Bawat araw ng ating buhay, merong isang portion doon sa binasa nating verse kanina sa Matthew chapter 6 na tinuro sa atin. Merong isang praise doon na nagsasabi, Lord, lead us not into temptation, but deliver us from the evil. So kinakailangan natin ang kanyang giya, ang kanyang gabay, ang kanyang pangunguna. Dahilan kung hindi tayo pangungunahan niya, at hindi tayo dadaan sa kanyang daan, we will fall in the snare of the devil. Mahuhulog tayo sa patibong ng kaaway. Dahilan ng kaaway ay walang ibang bagay na pwede na kanyang gustong ipagawa sa mga anak ng Diyos, kundi gawin ang iyong sariling paraan. Nang tinukso niya ang ating Panginoon, gusto niyang palabasin ang ating Panginoon sa paraan ng Diyos at gamitin ang kanyang sariling paraan. Sabi niya, kung ikaw ang anak ng Diyos, gawin mong tinapay ang batong ito. Pero ang Panginoon, nanatili siya sa paraan ng Diyos. Man shall not live by bread alone, but by every word that proceeds from the mouth of God. Pilit siyang
ilabas doon sa paraan ng Diyos. Pero ang ating Panginoon ay nagtagumpay. Mga kapatid, sa uling mga araw nito, kung hindi natin hahanapin ang paraan ng Diyos, lalakad tayo sa ating paraan at ang ating buhay ay magiging punong-puno ng kabiguan. Hallelujah. Ngunit, naalala kong isang panahon, merong isang lalaking si Moses, ng kanyang puso, ay gusto niyang iligtas ang Israel, na i-feed sa kanya ng kanyang nanay na siya ay Israelita. At ang siya ay kompleto na sa karunungan, kompleto na sa kaalaman sa Egypt, nalagay sa kanyang puso na gusto niya iligtas ang kanyang bayan. At ginawa niya ang kanyang paraan, pero nasumpungan niya ang sarili na siya ay bigo. Humantong siya sa kalumbayan at kalungkutan. Tumakas siya sa Midian. Umiiyak na hindi niya nagawa ang kanyang pinaplano. Dahilan, ginawa niya ito sa kanyang sariling paraan. But 40 years later, ang Diyos ay tumawag sa kanya at siya na dating merong ganitong pagnanasa ay tinawag ng Diyos para gawin siyang ruler at gamitin siya para ilabas ang bayan ng Israel. But at this point of time, hindi na ito paraan ni Moses. It is God's way. Ito'y paraanan ng Diyos na kanyang tinuro sa kanya. Anong paraan ng Diyos? Moses, hawakan mo ang tungkod dahil sa pamamagitan niyan, hallelujah, ay gagawa ka ng himala at mga tanda at kababalaghan para patunayan na meron Diyos ang Israel. Hallelujah. Ating yuko ating maulo sa oras ito. Dumulog tayo sa panalangin. Hallelujah. Alam ko ang bawat isa sa atin ay nagnanasa ng paraan ng Diyos. O tayo ay nagnanasa ng buhay natin ay maging matagumpay na buhay. Hindi yan magkakagayon kung hanggat hindi ang paraan ng Diyos ang nangyayari sa atin. O maring isang tao ay tagumpay, but at the end of the day, masusumpungan niya ang kanyang sarili is but a failure. Ito'y isang kabiguan pa rin. Ngunit ang pinakamainam na tagumpay ay mangyari ang layunin ng Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin. Hallelujah. Tayo manalangin, dakilang Diyos. Alam mo, Panginoon, ang mga tao ay punong-puno ng aming sariling paraan. Marami kaming mga plano, marami kaming mga kaparaanan na gusto naming isakatuparan. At Lord, the more na pinupurso namin ang aming mga sariling paraan, hallelujah, lalo kaming humahantong sa isang kalalagayan at tila meron pa ring bagay na kulang sa buhay ng bawat isa sa amin. Dahilan ng hindi na isa sa katuparan ay ang iyong layunin, Panginoon, sa bawat isa. Panginoon Diyos, kagaya ng awit na aming inawit, let the Lord have His way in my life, sa buhay ng bawat isa sa amin. At yan, Panginoon, ang aming dalangin sa uling araw nito. O Lord God, nasulat ang pangyayari sa buhay ni Saul, na ginawa niya ang kanyang sariling paraan. Hindi niya ginawa ang ayon sa instruction at nagresulta ito sa isang kabiguan, Panginoon, na ang kaharian ay nawala sa kanya. Lord, narito ang iyong mga anak. Kami ay tinawag sa iyong layunin. At kinikilala namin, Lord, ang purpose na ito, hindi aming purpose, Lord. Ang purpose na ito, Diyos, ay hindi ang aming mga ambisyon, Panginoon. Ang purpose na ito ay layunin mo sa amin bago pa itinatag ang sanlibutan. Bago pa kami pinanganak, bago pa kami sinilang sa mundong ito, Panginoon, ay pinanukala mo na ang layunin mo sa buhay ng bawat isa amin. At lahat ng bagay na yan ang siyang gusto mong isakatuparan sa bawat isa na yung mga anak. Ngunit meron kang babala na yung sinabi, apart from me, you can do nothing. Apart from me, you can do nothing.
O Lord God, tinuturuan mo kami at pinapakilala mo sa amin na hindi sa aming sariling pagpupunyagi at sa aming sariling kaparaanan, aming matatapos ang takbuhin ito na iyong inilagay sa amin. Lord God, tatakbo kami, ngunit merong nasa unahan namin na nangunguna na siyang aming tinitingnan. O Panginoon Diyos, dalangin ko Lord, hallelujah, habang ang bawat isa na iyong mga anak ay tatawag sa iyong pangalan, habang ang bawat isa ay mananalangin para sa iyong layunin at sa pagsasakatuparan ng iyong layunin sa bawat isa, Panginoon, naniniwala ko, hindi mo sila bibiguin. Kakatagpuin mo sila, bibigyan mo sila ng malinaw na pangitain, kaunawaan, pagkakilala sa iyong kalooban, at higit sa lahat ng kalakasan na nagmumula sa iyo ay iyong igagawad sa kanila, Panginoon Diyos. Lord, i-bless mo, Lord, ang maliit na kalipunang ito, Panginoon, na wala kaming ibang ninanasa, wala kaming ibang pinakahihiling sa aming buhay, ay mangyari kung ano ang iyong kalooban sa bawat isa sa amin. Dahilan narito sa amin ang Espiritu ng Anak. Ng Espiritu ng Anak na ito ay nagsabi, Father, not my will, but your will be done. Hallelujah. At ang Espiritong yan na nasa amin ang siyang nagpupumilit sa amin, na siya'y nag-aakay sa amin, na hindi mangyari ang aming paraan, hindi mangyari ang aming kalooban, hindi mangyari ang aming nasa aming mga kaisipan, kundi mangyari kundi ang iyong sakda na kalooban. Lord God, maraming salamat sa iyong mga salita. Anumang bagay, O Diyos, na kakulangan sa mga salitang ito, ikaw ang magpala, ikaw ang mag-enrich pa sa puso ng bawat isang iyong mga anak, Lord, ng iyong mga salita, at akayin mo kami sa lahat ng bagay, hallelujah, ng aming buhay. Ito ang aming panalangin at ang aming pagpapasalamat sa pangalan ng aming manunubos, ng aming Panginoong Hesukristo, na siyang nagpasimula at nagtapos ng aming pananampalataya. Amen and amen. Praise God. Palakpan natin ating Panginoon.